magandang gabi po sa ating lahat at kayo na mga kapatid po namin sa malalayong lugar, gaya po ng Dubai, Cambodia, Australia, USA, meron po doon sa Qatar, sa Kuwait, ganoon po. Ganun lang mga personal na pag may message, talaga nakaka-bless po. What I mean, nakaka-bless po talaga. Basta po meron tayong opportunity, gawin na po natin ang dapat gawin at huwag na po tayo magsayang ng time mga kapatid. Dahil sigit sa time nito ng COVID ay the Lord has been talking po sa mga mananampalataya. Kinukuha po niya yung attention natin para mag-focus tayo sa kanyang salita, ano yung gusto niyang i-abilin, ano yung gusto niyang i-correct. Anong gusto niyang ipaalam, ituro sa atin, tanggapin po natin ang buong puso at buong kababayan at buong pasasalamat. Kaya mabuhay po ang Panginoon at kayo pong lahat dyan. Kumbaga sa kwan nandiyan ko kayo nakaabang. Sana make sure na wala ho itong distraction para ho ay maging maayos po ang pasok po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ito'y mahalaga po na mabigyan natin ng pansin sapagkat clear naman po yung Luke chapter 11 verse 28 na may pagpapala po sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, bago po nating simulan ito ay ulitin po natin yung mga birthday celebrants nitong June. Kung kayo po ay nakikinig ay kahit na 3 palakpak lang ng mga nagbe-birthday po, no? Mga birthday celebrants nitong June, kung nabanggit ang pangalan ninyo, mas maganda ho kahit kayo ho ay nakikinig kasi yung pong Friday, regular na po yun. Once na bumalik sa normal, siyempre babalik po doon sa regular services po ng church worship. Ano po? For the time being, hanggang meron pong live stream, ang lingkod na ito, ang Magnified Bible Truth Baptist Church, pwede ho ninyo naman may paabot ang inyong pagbati doon sa mga kinaukulang kakilala ninyo. Batiin po natin dito, walang bayad po yun, ano? So, really appreciate that. Basta't kilala nyo, lalo na kung mananampalataya, batiin natin ito, kaya magandang prospect ninyo. Batiin natin ito. At least parang nakikinig siya, yun ang paraan mo. Oy, pakinggan mo ito, manood ka rito. Baka banggitin yung pangalan mo dyan, batiin ka dyan. Alam mo na, gustong-gusto ng mga tao yung binabati o DFC po. Aabot ng ibang bansa yung pagbati at yung pangalan mo. Walang bayad, ano? So, Sister Mariela Ella Dueñas, no? Ito ay, apo ko na po ito. Actually, ang kanilang lugar ay Minalin, if I'm not mistaken, pero sila po yung tinalaga ng Panginoon kahit paano ay manggagawa. Ito po yung daddy niya, na po, buong pamilya po, at nakaka-bless po yung kanilang testimony. June 6 po yung birthday niya. Nung 70 naman, Sister Nessie Tolivas. 3 palakpak lang po. At saka si Brother Daniel Bong Dueñas, June 17. Yan, 3 palakpak. At nung Merkules, tama ba ito, June 25, Sister Evangeline Vana Payumo. Yan, so maraming salamat kapatid. At least palagi kayong present itong araw na ito, Sister Marivic, ito yung first and only, no? One and only ni Brother Daniel Bong Dueñas na may bahay, darling, sweetheart, no? Dearly beloved, yan po yan, Sister Marivic Dueñas, June 28. So sa Miyerkules, July 1 na. So lahat na magbe-birthday ng July, sana pag-pray ninyong madiin, babalik na sa normal para at least ma-enjoy yung mga magbe-birthday na yan. Malay ninyo, binigyan tayo ng Panginoon. Lahat ng nag-birthday ng January hanggang July, di siya celebrate natin. Nagkaroon tayo ng salo-salo, if the Lord provides. Nagkaroon tayo ng salo-salo din sa Magnified Bible Truth Baptist Church. Magandang bagay yan, ano? So, nothing is impossible with the Lord. Pag niloob niya yan, ang layunin naman natin dito, luwalhatiin, pasalamatan, dahil naidagdag niya, nagdagdag siya ng another year sa buhay natin. Okay? So, inanyahan ko po kayong samahan niyo ako sa panalangin para may tuloy po natin yung sinimulan natin kaninang maga na may kinalaman po sa mahalagang paksa na all important o ito yung mga essential
indispensable things in the Holy Scriptures na dapat malaman ng isang tunay, totoo, biblical Christian, born-again Christian, na alam niya po kung anong sinasabi, anong nangyayari, anong meron siya, anong ginawa ng Panginoon para sa kanya, ano yung minimithi ng Panginoon sa buhay na yan. Okay? Nalagin muna po tayo, dakilang Diyos na makapangyarihan, aming Ama. Maraming salamat na naman po na ipagkatiwala mong karagdagang sandali nito upang kami po'y makinig ng masinsinan tao sa puso ng buong pananabik sa mga salita mo na ipoproclaim sa pamagitan ng live stream na ito. Maraming salamat po sa inyong lingkod na sana Panginoon ay puspusin mo po ako ng wisdom mo at power pang maging may pahayag ang iyong salita with boldness, with clarity, with strong emphasis. Para sa ganun po, Panginoon, ang banal mong Espiritu ay mag-work effectively sa bawat puso. Sana buong pansin, buong isip, buong puso, buong atensyon, may lalaan po ng bawat isang kinaukulan na kikinig. Kaya maraming salamat po sa kanilang mga pagsubaybay. Paglalaan ng time kasi salita mo naman po dito ang tinataas. Ikaw, wala hong iba na personality na itinataas dito kundi ikaw, Panginoon. Kaya salamat po sa mga answered prayer. Salamat din po sa mga taong ginagamit mo para po makarating sa amin ang mga iba't ibang pagpapala sa buhay na ito. Maraming salamat, lalo na din po sa mga anak mo na talagang walang humpay, na talagang inuugali ang panalangin para po sa iba naman, hindi lang po yun para sa kanyang sarili. At nakikita mo po yun kung sino yung mga gumagawa ng ganun. At alam naman po namin, hindi mo naman po yung pwedeng hayaan na ganun lang. Pero patuloy mo silang i-bless at talagang patuloy gagawa ka in due time ng bagay na kagantihan sa mga ganong klaseng attitude. Sa oras po na ito ay handa mo ng aming mga puso at isipan, mga kapatid namin sa iba't ibang lugar, panig ng Pilipinas. Maging doon po sa parting norte, may Baguio, po dito po sa bandang Ilocos. And then the same time po, at basta po dito po sa mga regions ito, 1, 2, 3, and then maging po doon sa bandang Laguna. Salamat po sa pag-share nila. Then yung mga mahal nila sa buhay, kamag-anak ay nakakapanood, nakakapakinig ng salita. Especially sa pamagitan din po ng suporta, ng pakikinig, ng aggressiveness ng mga tunay na Kristiyano, mga kapatid namin sa Baliwag, dito sa Mexico, maging doon po sa Macabebe, at maging dito po sa Mabalacat, maging sa iba't ibang lugar na naabutan po nito sa pamagitan ng sharing ng mga anak mo. Kaya masa po kami na managumpay patuloy ang ilayunin mo habang ang iyong salita ay ito'y pinapahayag. At ito po, basta't binigyan ng time pakinggan, meron po silang matutunan. At ang karunungan na yan ay tutulong at mag-guide sa araw-araw nilang buhay. Lord, thank you again. Linisin mo po namin to. If there is something wrong, hindi po na ayon sa iyong harapan at kalooban, gantihan mo po ang lahat nito na gaya ng sinabi na ang aming pong mga labor ay hindi po yan mawawalang saysay. Sa ngalan mo ito, Panginoon, ang aming Panginoong Jesucristo ay aming itong samod dalangin. Amen. So mga kapatid, kayo po na hindi sumusubaybay dati sa Sunday morning, ay wala po kasing wifi doon kasi mahina po kasi kung gagamit man kami ng data mode na tinatawag, nag-feed. So we are planning, Lord willing, by next week ay makapag-apply po kami ng Wi-Fi service doon sa may simbahan. Siyempre ho, may password yun. Hindi naman po pwede maging public yun, no? Kasi ho, ang kailangan lang po natin talaga ito ay suportahan pamagitan ng panalangin na makakatulong po yung mga live stream natin, mga service. And then gagawin po natin yun, basta panalangin kami mga lingkod nyo, na hindi lamang po ako ang maririnig nyo rito sa mga darating na mga araw, kundi po ito ay gagawin natin isang bahagi ng ministry. Hindi lang tayo makapag-minister sa mga po malapit, no, yung nakakaharap natin on the regular basis, kundi rin po yung mga kapatiran sa iba't ibang lugar upang sa ganoon ay mapaglingkuran din natin sila pamagitan ng mga ipinagkakalob ng Diyos, ng mga salita niya na dapat po natin ipahayag
no, sa mga bansa. Ganyan po isang paraan ng Diyos magkaroon ng katuparan na ipangaral po ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng bansa. So kung hindi man po ako, halimbawa, hindi ko man maapakan lahat ng mga bansa na yan, pamagitan po ng pagsishare ng mga mananampalataya sa mga friends nila, and then yung friends nila, senior ito, kakalat po talaga yon. Dapat maging ganun talaga ang attitude ng lahat ng mananampalataya. Yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 28, ay magkakaroon ng katuparan. Yun talaga yung layunin niya, the regions beyond, sabi nga ni Apostle Paul. So paano nga aabot in the regions beyond kung hindi po natin pagkukulan ng pansin ng mga Kristiyano ang panalangin na makaabot in the regions beyond. Kundi po mananalangin ng mga Kristiyano at di nakikita ng Diyos yung desire na yun, no, yung ugali na yun. So sana may mga maligtas, no? Ay hindi po mangyayari po yun. Kasi tinitignan po ng Diyos yung heart ng mga Kristiyano, kung yun po talaga ay magaganap, no? At isang bagay po na dapat nating alalahanin, ng buhay natin ay pinapahiram ng Diyos. Katiwala lang po tayo. So kaninang umaga, ay ang message po na inumpisan namin ay yung all-important things in the Holy Scriptures. Pag sinabi natin all-important, we are talking about essential, indispensable things in the Holy Scriptures na dapat maunawaan at malaman, matandaan ng mga Kristiyano para ito'y magkaroon lalo ng motivation. Ang term dun sa 2 Corinthians 5:14, constraining. Po, yung pag-ibig ni Kristo ko, constrain ka noon because you remember what He did, what He has done on the cross of Calvary. So isang bagay po na dapat po nating palaging tandaan. Sana, dito po ay magkikita natin kanina, parang mabilis lang pong pagkonto, no? Sa 2 Chronicle, chapter 15, verse 1 to 7, okay, so magkikita mo natin na mabilis yan. Singit lang po, pag-set mo sa 26. And the Spirit of God, 2 Chronicle 15:1 to 7, and the Spirit of God came upon Azariah, the son of Obed, isang propeta po ito. He went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa and all Judah and Benjamin. Si Asa po ay king. Ito no. The Lord is with you while you be with him. If you seek him, he will be found of you. But if you forsake him, he will forsake you. Yan po talaga yung dealing ng Panginoon sa mga lahing Israel. Now, for a long season, Israel had been without the true God and without a teaching priest and without law. Yun po yung masaklap, yung without. No? And then in verse 14, but when they in their trouble did turn unto God, the Lord God of Israel, and sought him, he was found of them. And in those times there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries. And nations was destroyed of nation, and city of city. For God did vex them with all adversity. Kaya po nangyayari kung minsan mga bansa magkatabi yan, mag-aaway. Dahil po sa totoo lang, ang pinaka-bottom line ay dahil po sa hindi nila pagkilala sa God ng heaven and earth, makapangyarihan sa lahat. Kaya kung ito po ay makilala nila sa pamagitan din po ng effort, na po ng pagpupursigi ng lahat ng mga totoong Kristiyano sa iba't ibang paraan na ibigay ng Diyos, ay alam niyo po, kakalat po talaga ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, marami po ang duwag, tamad, irresponsible, no po, na walang pakialam, basta't alam lang nila, Kristiyano sila, at sasamba lang, tapos uuwi na. Pero most of the time, ay in-spend po natin, marahil po, ay doon po sa mga bagay ng sanglibutan, wala pong profit na natatanggap ang ating spiritual na buhay, yung kaluluwa natin. So in those times, there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries. And in verse 6, a nation was destroyed of nation, in a city of city.
For God did vex them with all adversity. Be ye strong, therefore. Sabi ng Panginoon na pinasabi kay Azariah, and let not your hands be weak. Huwag niyong pahinayin ang inyong mga kamay, for your work shall be rewarded. And then, compare po natin to sa Ephesians chapter 2, verse 11 to 16. Wherefore remember, Ephesians 2, verses 11 to 16, talking to the Gentiles, na tulad po natin, na non-Jews, no po? Salaman po. Ngayon, hindi na po tayo tinuturing kung ikaw Kristiyanong totoo. Hindi ka na tinuturing na Gentile in the flesh, kundi po ay new creature. Yan na po yung pagkakilala ng Diyos at yan ang nais niyang ipakilala sa mga tao na nakakabasa sa Biblia at naniniwala sa Kanya. Wherefore remember that you being in time past Gentiles in the flesh, who are called and circumcision by that which is called the circumcision, Israel, uncircumcision, mga Gentile, in the flesh made by hands. That at that time, sabi ni Apostle Paul sa mga Gentiles in Ephesus, at that time you were without Christ. Kita niyo salitang without? Kailangan ito ang nagbabasa ng Biblia. Pansinin po yung word na yon. Malaki po ang message sa Biblia. Yan, nakita natin 2 Chronicle. Na po, yung bang without the true God, without teaching priest, and without law, ano mangyayari sa buhay? Sabog nga, magulo. Talagang magulo ho. Kasi wala nang interest yung tao sa Diyos. Kung ikaw pa'y Kristiyano, wala ka pa, nag-contribute pa tayo sa mundo na wala namang panahon sa Diyos, walang interest. Yes, they just want to hear God, but ganun lang yun. Pero wala ho silang pagkakilala. Walang relationship, in other words. Kaya nga po sabi po ng verse 12, and that time you were without Christ. Yan kayo, sabi niya, dito sa mga taga-Efeso. Without Christ kayo noon. Aliens kayo from the commonwealth of Israel. Di kayo kabilang sa Israel. And strangers from the covenants of promise. Kasi maraming promises ng Diyos sa kanila. The law, yung paglilingkod, no po, covenants and promises. Basahin mo ninyo ang Romans 9:4. Makikita ninyo, sa kanila lang po yun. Kaya huwag i-insist, huwag ipilit ng isang Gentile in the flesh na hindi pa huligtas, walang relationship, walang spiritual birth. Yung maganda mong gawa kasi yung pagsunod mo sa kautusan, you are not part of it. Ang kailangan mo lang dito ay maunawaan mo, maintindihan mo at paniwalaan ng buong puso yung gospel. Pag sinabing gospel, you are not talking about the whole Bible. No. Makikita mo naman po sa context kung anong gospel ang tinutukoy, anong particular good news yun. That is the gospel of the Lord Jesus Christ. Gospel of Christ, sabi ng Romans 1:16. And then pinaliwanag doon sa 1 Corinthians 15:1-4, na ito may kinalaman sa kanyang death, burial, and resurrection. He died for our sins. He was buried the third day. He rose from the dead. And that is the gospel of the Lord Jesus Christ. Because the one who died, ito ay God manifest in the flesh, in the person of the Lord Jesus Christ. Siya po yung person ng gospel. It is not just a piece of paper written therein ang tungkol sa Kanya. Ang lahat ng nagpapatotoo, nagwi-witness, nagpi-preach about the gospel, there must be a strong emphasis about the person. Kasi kailangan kilalanin mo yung God. Pag hindi mo kinilalang God yun, wala rin naman, useless din naman. Ang kiniklaim at sinasabing pananampalataya ng alinmang grupo na tinataglay yung pangalang Kristo, pangalang God, or whoever, whatever, whichever. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope. Pansinin ninyo, without Christ, pangalawa, no hope. Without God, yan po yung kalagayan ng Gentile in the flesh. Wala akong kinalaman ng Panginoon sa iyo. Pagdating doon sa mga covenants, promises, service ng law, wala ho. Romans 9 po, nandun lahat po yung kabuuan nun. Kaya lang, ibang news ang dumating sa atin na may kinalaman doon sa Messiah na nireject ng mga Hudyo nung siya'y naparito ng magkatawan tao para sana isave sila from yung pagkaalipin sa Roman Empire during that time.
para magkaroon ho sila ng sariling kaharian under the kingship of the Lord Jesus Christ. But unfortunately, he came unto his own, but his own received him not. John 1:11, and the rest written in different books of the Bible describing kung ano po ang nangyari sa person na yon, Messiah, nakasulat sa kanilang mga kasulatan. Meron silang scriptures, the Old Testament scriptures, alright, about that person, the Lord Jesus Christ. Kaya nung i-reject nila yan, so ang Panginoon meron kaagad na tinatawag nating contingency plan, at yan po ang pagbubuo ng body of Christ, which is spiritual. As many as received him, to them gave he power. As many, that refers both to the Jews, individual Jews and Gentiles. Kasi primarily, ang salvation po ng mga Israelites, national. Ma-preserve sila as a nation, mayroong silang king na sarili. May sarili silang pamamalakad, may sariling gobyerno, may sariling batas na ipaiiral. Binigyan na ng Diyos yun sa kanila. Kaso ni-reject nila. Kaya under pa rin sila ng Roman Empire. Yun na po yung nangyari. Gradually, nawala na po yung mga kingdom na gano'n, na buong mundo saklaw niya, pero mangyayari sa tribulation period. Under Antichrist. Ayan po yung dapat ninyong malaman, kayo po nakikinig, baka may mahal kayo sa buhay, na kapag ni-reject nila ang alok ng Panginoon na mag-savior nila siya, and then yung payment ginawa niya sa Calvary, na po, pag ni-reject, wala ho, kayo, ang lahat ng mga taong nag-reject, doon sa ginawa nung person na yon, doon sa person, in the first place, secondly, doon sa kanyang payment, then you will be the one to pay the penalty, the eternal punishment, the penalty, eternal penalty of your sin in hell, forever and ever. Talaga susunugin ka na nga po ito na hindi nalulusaw. If yung forever ka susunod, di ka nalulusaw na tulad na ngayon. Yung mga namamatay ng COVID, pag namatay ka agad, diretso yan sa crematory service. Kikremate na kagad yun. Sino ba ang Panginoong Jesucristo nito? Sa verse 13, but now in Christ Jesus, hindi po in the local church. Now in Christ Jesus, you will sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both, that is Jews and Gentiles, binanggit sa verse 11, circumcision and uncircumcision, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh, magkatawan tao siya, the enmity, yung pag-aaway ng dalawang lahi na ito. Kasi bakit? Talaga ang mga Hudyo, alam naman ninyo, mataas na tao yun eh. Namulat na sila yung namulat sa tunay na Diyos. Nabuo sila sa pamagitan din ng ginawa ng Panginoong Diyos. Para sana sila yung maging representative, magdala, magpakilala sa Panginoong Diyos na magapangyarihan sa lahat. Pero ano ho yung inatupag? Ayan po yun, no? Yung magawa po ng mga hidden, mga tao hindi kumikilala sa Diyos nila. So, ayun po yung kanilang inatupag. Kaya maraming hagupit ang kanilang tinanggap. Katakot-takot. So, He is our peace, who hath made both one, hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself the twain, that's the Jews and the Gentiles, one new man, so making peace. Saan sila magkasama? And that he might reconcile both Jews and Gentiles unto God in where? One body. One body. By the cross, having slain the enmity thereby. Kaya po kanina ay naibigay ko po na isang ilustrasyon yung naging attitude ng matandang babae na Kristiyano. Nung po siya makaharap po niya yung preacher, nagsabi siya, there are great many things I can do without. So, siyempre po, ang preacher magtanong, can you do without Jesus? Ang reaction niya, no, no, no. She explained 10,000 times no. So, pamagitan po ng ganung reaction, may maalala tayo
sa Biblia na iba't iba. Gaya nga nang nakita natin sa Israel, napansin natin sila doon, without the true God, without the teaching of the priest, and without law. Dito naman po tayo na bilang mga hentil, without Christ, no hope without God. Yan po yung ating kalagayan. Kaya nga, gumawa ng aksyon ng Panginoon para paalalahanan tayo, bigyang diin din, at paalala yung salitang without. Ano mangyayari kung wala yun? Alright, so ito po ang naumpisan namin kaninang umaga. Bilang kon na lang po, kung hindi kayo nakinig kanina, alam po namin meron kayong inatinan na something o pinakinggan. So, para ibahagi naman namin sa inyo, okay, propitiating blood. Propitiating blood. Yan po yung Hebrews 9:22, makikita ho ninyo dyan. And then, alam naman natin po sa Leviticus, sabi ng Hebrews 9:22, and almost all things are by the law, purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Without, that's the word. Shedding of blood is no remission. Walang pagkabos ng dugo, walang kapatawaran. Kaya inugali po nila doon sa Old Testament, itong lahing Israel, every time they committed sin, ay kailangan po sila ay kakatay ng isang baby tupa. Alright? At ito po ay kanilang pinadudugo. Ang sabi ng Leviticus 17:11, the life of the flesh is in the blood. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for soul. Ganyan po kahalaga yung blood. Ngayon, sa bahagi po ng dispensation ng biyaya ng Diyos, ito po yung church age na tinatawag. Tatawagin din po ito dispensation ng Holy Spirit. Papansin po natin, blood po mismo nung God nag-manifest in the flesh. So, nung po nag-manifest in the flesh, parang meron siyang shed blood. Yung Diyos, di po namamatay yun. Yung magbalot siya ng body na tulad ng tao, yun po yung namatay. Kaya huwag kayong mamiloso po, Magtatanong kayo, si Kristo ba'y Diyos o hindi Diyos? Pag sinagot mong Diyos, meron bang Diyos na mamatay? Wala. O hindi rin po niya naintindihan, hindi niya alam kung anong namatay kay Kristo. Ang namatay po yung kanyang pagkatao. Kaya nga po dinescribe po sa Philippians 2. So sa Romans 3:24-25, pakibasa na lang po ninyo yan. Sabi po doon, being justified freely, Romans 3:24-25, being justified freely, freely give, ito libre, libre. So hindi mo po babayaran to ng libu-libong gawa. Hindi mo rin po babayaran ito sa pagsisikap na gawin yung mga kautusan na alam mo. Right? Libre po ito. Hindi ka gagastos ng marami, o ano mga halaga, para makuha mo ito. Hindi, libre. Pag libre, nire-reject po ng Diyos kung binabayaran mo ng gawa mo. Alright, pagsisikap gawin yung mga kautusan na alam mo. Alright, yung magkawang gawa ka na sa pag-asa makarating ka ng langis, tatanggapin ka ng Diyos. Hindi po. Wala akong bayad yun. So anong gusto mo? Walang bayad o may bayad? Pag ho naman siya nag-require, bakit? Ano ho ang kailangan pong pambayad sa kasalanan? Kamatayan. So, are you willing to die? Okay, kita ho ninyo. Wala akong willing na magpakamatay, tapos pupunta na langit. Hindi rin mangyayari kasi yung blood mo corrupt. Ang kailangan ho ng langit, yung innocent blood, hindi yung corrupt blood. Kaya yung blood ni Kristo, walang sala ho yun. O yan ang pagkaiba. Kaya walang pag-asa yung tao. Yan po yung gusto namin bigyang diin. Whom God had set forth for the propitiation to be a propitiation through faith in His blood. And then, pansinin po natin Romans 5:10-11, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Makikita na unin nyo sa screen. Alright, pinopos mo ba sa screen, kapatid? Sana sa may popos mo kung okay? Kahit na hindi na? Okay. Basta't banggitin ko po yung mga talata, hindi na po yan natin pwedeng discuss for the sake of time. Romans 5:10-11, and then 1 John chapter 2 verses 1 and 2. Alright, and then dinefine po namin dinefine ko yung propitiations means payment to satisfy. So pag sinabing propitiation po ng ating kasalanan, sinatisfied ng buo ng Panginoong Jesucristo nung siya ay mag-alay ng kanyang buhay at nag-shed ng blood para ho masatisfied yung Father, hindi na po siya magalit. Kasi sa Romans 5:10,
ang tao by nature kaaway na ng Diyos. So paano mo ngayon masolve yung pag-aaway? Ang requirement ng Diyos dito, blood. Kaninong blood ang nire-require niya? Blood nung kanyang bugtong na anak, hindi yung blood mo. Hindi yung taon-taon nagpepenitensya ka, nagpapalaspas ka, nanunugat ka. Kung ni-require niya sa'yo, mula dun sa pinakamataas na tuktok ng building, lulundag ka. Para lamang ikaw makarating ng langit. Are you willing to do that? Kaya nga po, ginawa na pong libre. Tapos pinahirapan pa naman ng mga maraming mga ngaral. Kita mo, may purpose kasi yun Pag sa gawa, alam naman ninyo yun, ang ibig sabihin, gawa ka nga naman ng gawa. Maraming pera, ibibigay yung halos kalahati ng kayamanan. Gano'n na yung mangyayari kasi dahil sa gawa, pupunta ka ng langit. Mali ho yun, basa ng Biblia lang. So, kailangan po natin yung propitiating blood, and then pangalawa, pleasing faith. Ang pleasing faith, ang pananampalataya, tinatanggap po ng langit, yung inotored, at tinapos ni Kristo sa Calvary. Yan ang Hebrews 12 verse 2. Kasi sabi ng Hebrews 11:6, sige lang po, mabilis lang ang pagsulat. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is. Hindi ka pwede makalapit sa Diyos kung hindi pinapaniwalaan na siya Diyos. Hindi ka rin makalapit kay Kristo kung hindi pinapaniwalaan na siya Diyos. Kasi sabi na nga ng Biblia, God was manifest in the flesh. O ano ngayon ang reaction mo doon? So, kaya yan po yung kaya doon sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya, tinapos na po siya yung nag-author at finish para yung faith na yon. Alright, naisulat, ano ba yung ginawa ni Kristo sa cross? He died for our sins. Then after that, anong nangyari? He was buried. And then ano pang nangyari? The third day, He rose from the dead. O di talo ang devil, talo ang kasalanan, talo ang kamatayan, talo ang grave, talo ang pagkabulok ng body. That is the victory of the Lord Jesus Christ. Tapos, ala na ho idadagdag yung tao dyan. Finish na po yun. Kaya yung John 19 verse 30, it is finished, sabi ng Panginoong Jesucristo. Wala ka hong pwedeng tapusin sa finish. Kaya nga siya ho yung author and finisher of our faith. Kasi without that kind of faith, maraming mga relihiyon ngayon, lahat siya mga nananampalataya, pero tanungin mo lang ng simple, kung mamamatay ka ngayon, 100% ka ba? Makakarating sa langit? Walang makapagsabi ng ganun. Nabubuhay ka pa, nagkakasala ka pa. Kailangan gawin mo muna yung utos niya, yun ang problemang malaki. Gawin mo yung utos niya, ilan ba yung utos niya? Ang alam mo lang 10, di ba? Ang daming utos po ng Panginoon. Anong panahon niya dito? Earthly ministry. Na-encounter niya ang isang matalinong tao. Nagtatanong. Okay, pero nanunubok lang doon sa pagtatanong niya. Yan. No? So, sabi niya, Master, ano yung gagawin ko para ako'y magkaroon ng buhay na walang God? Kasi siya, during that time, ay panahon ng law era kasi law po siya. Lawyer. At saka nasa ilalim po pa po sila ng kautusan kasi hindi pa namamatay yung testator. Kaya doon sa Hebrews chapter 9, magkakaroon lang ng bisa, epekto, ang testamento pag namatay ang testator. So wala pa hong New Testament noon. Hindi pa umiiral, hindi pa namatay nung tanungin siya gano'n. Sabi niya, gawin mo buong utos ng ganito ganyan. Sabi ng Panginoon, ginagawa ko mula nung ako'y bata pa. Meron pang isang kulang, sabi ng Panginoon. Kita niya, siya yung lawyer. Ginagawa niya talaga, pinagsisikapang gawin, ayon sa kanya. Pero hindi mo na maloko ang Panginoon, pero binigyan siya ng pinakamabigat na utos. Ito ang isa pa, sabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, pamimigay mo sa mahirap. So ano sa palagay mo, kung ibenta mo lahat ng nasa iyo, walang matitira sa'yo, pamigay mo lang sa mahirap, kaya mong gawin yon? Yan po yung challenge ko sa mga ngaral na ini-insist na gawin yung mga kautusan. Kaya mong gawin yon, yung utos na yon? Kasi tinuro, gawin yung kautusan ng Diyos. Alam mo kagad, 10 pag binanggit yung isang utos doon, keep the Sabbath, tututol kay Sabadista yung kamo. May problema ka na doon. Doon lang sa commandment number 1, marami nang nadidisgrasya dyan.
So mga kapatid, at kayo mga kababayan po nakikinig nito, I really appreciate your attention. This is about the Lord Jesus Christ and His Gospel. Kaya mapansin natin dito, kaya nga doon sa John 3:36, he that believeth on the Son, the Lord Jesus Christ, hath everlasting life. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Kaya yung hindi pa maniwala, hindi pa sumasampalataya, hindi pa tumatanggap sa Panginoon Jesucristo, yung puot ng Diyos nananahan pa sa kanila. Kaya yung galit. Paano ho masatisfy yung Father? Walang pambayad nga. Hindi tinatanggap nga yung payment na ginawa ng Panginoon. So much for that. Ay dagdag na lang po ninyo yung Romans 5:9, 1 Thessalonians 1:10. I repeat, Romans 5:9, 1 Thessalonians 1:10. Nahum, that's the book of Nahum, Old Testament, chapter 1, verse 2. And then Philippians 2, verse 13 and 14. And then yung pangatlo po natalakay namin kaninang umaga, yung paternal chastening. Ito ho yung relationship ng ito. Pag kayo po may anak, tatay ka at nanay, kailangan pong gawin talaga yung disiplina. Tinuro ng Diyos yun. Okay? And then dito po, pagkikita natin, pag God at saka yung tao na naging children of God by faith, that's Galatians 3:26, kasi by nature, lahat ng tao ay anak ng devil, 1 John 3:10, napakahirap pong balita yun, yun ang announcement ng Diyos. Yun ang nature, kaya yung tao, kahit saan mo dalhin, nature may kasalanan na po siya. Kahit po yung pang halaman dito, alright, ilipat mo ng paso, kaya din naman ang bunga niya. Paternal chastening. So may palo po yan. Just read Hebrews 12, 5-11. Hebrews 12, 5-11. And then, gusto namin talakayin yung pang-apat. Ang pang-apat, ito po mga kapatid, kaninang umaga, hopefully nakikinig kayo lahat para makumpleto nyo ito. At kaya po ito yung ginawa kong pag-repeat para doon naman po doon sa mga ngayon lang sumubaybay, hindi nakarinig kanina. Ito yung pang-apat, proving works. Essential po ito. Indispensable, all important. Kung ikaw ay... kung ang isang halaman ay mangga, huwag ka mag-expect ng lilitaw dyan ay orange. Alright? Huwag ka mag-expect, o kaya bayabas. Whatever, o kaya langka. Mangga talaga lalabas dyan. The same is true, proving works. Kung tayo nagpapakilalang anak ng Diyos, so ano ang ine-expect, ang dapat mong patunayan, ang pagiging anak ng Diyos. Lahit. Okay? Proving works. Sabi ng James 2:26, proving works. Dapat talaga rito magpatunay ka. Proving works. James 2:26, for us the body without the spirit is dead. Kuhanin nyo yun. Pag nawala na po yung spirit, humiwalay na sa tao, patay na yung body. Ito po yung nangyari dun sa Panginoon. No? Nakuot ko kanina yung 1930 ng John, nakabayubay ang Panginoon dun sa krus. Nung siya po yung nagpahayag, narinig ng mga nangungutsado ni Ninawiwala, yung nananakit sa kanya doon, I thirst, sabi niya. Now there was set of vessels full of vinegar. They filled the sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. Tingnan ninyo yun, no? Binabad yung sponge doon sa suka. Meron pa ho doon sa part ng Biblia, mapait na hinalo dyan. Sipin na pinainom sa kanya yun. Ano mangyayari yun? Alam mo kung isang paraan na pumapatay ng kambing ng ibang tao, painumin po ng isang bote ng suka. Basta binokta ka yung bibig, alright, inilagay yung suka, maya-maya tomba na yung kambing. Lalas-lasin na yung leeg nun para paduguin. Yun ho yung isang paraan. Yung ibang paraan naman yun, pinupokpok yung ulo, napaka-terrible na magawa yun, no? So, ang ginawa nila sa Panginoon yun. So, sa verse 30, anong nangyari? When Jesus therefore had received the vinegar, in 1930 ng John ito, he said, it is finished. So, tapos na, kasi yun na po yung papatay sa kanya. Plus po yung mga dugo na nawala sa kanyang katawan. Kasi life is in the blood. Na yung dugo pa lang yun, para sa iyo yun, at para sa ating lahat.
And he bowed his head and gave up the ghost. Yung ghost, yan po yung spirit. Kaya Holy Ghost, Holy Spirit. Ayan po yun. Kaya dito, pag nawala na po yun, patay na. Ito yan, yung James, yan po yung dinidescribe niya dito. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So sabi ka ng sabi, you believe God, alright? You believe Calvary, you believe etc. Marami kang alam sa Diyos. Pero walang nakikitang works na ayon dun sa pananampalataya. So walang pakinabang, dead, as dead. Wala ho. So yan po yung describing. Kailangan there must be a proving works. Essential po ito. All important po ito. Indispensable na bagay na dapat patotohanan, mangyari at makita sa lahat po ng mga tunay na Kristiyano. To say something is one thing, but to prove it is another thing. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 7, makikita ninyo dito sa Matthew 7, verse 15 to 17, and then lulundag tayo sa verse 20. Ano makikita po natin doon sa Matthew 7:15? Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Kita ninyo? Maamong damit, sheep. Pero sa loob, ang wika na pa, but inwardly they are ravening wolves. Alright? Ravening wolves, nangangalit. Wolves na ito. You shall know them by their fruits. Yan ang statement ng Panginoon. Fruits. Alam naman ninyo yung fruits, makikita na yun. Bunga yun eh. May mga halaman na halos magkamukha yung dahon. Pero sa fruit magkakakilala yan. Magkakabistuhan yan. Paglabas ng kanilang mga bunga, ay kwan pala ito, yung ganon. Marami din po sa mga professing Christian, Kristiyano daw, tinanggap si Kristo, anak ng Diyos, mahal daw niya ang Panginoon, wala naman nakikitang fruits ayon sa kanyang sinasabi na paniniwala, pananampalataya na tinatawag. Yan po yung ibig sabihin, yan ang gustong idiin po ng Banal na Espiritu. Yan po yun, kailangan po i-check natin sa araw-araw yung ating buhay. Yung nararamdaman natin, yung nakakahiligan natin, yung parang naghihila sa atin, kasi yun ang nature natin eh. Anak tayo ng Diyos, yun ang dapat mong sambahin. Maliwanag naman ang Biblia, sinasabi, siya yung number one dapat. Hindi na yung pantapal na butas lang na parang pag nagka-problema ka, oh Diyos ko, tulungan mo po kami. Parang ganun lang. Pero wala kang problema, na hindi mo man iniisip, na hindi mo man kinakausap, na hindi mo man pinupuri, na hindi mo man pinasasalamatan. Yan ang problema pong malaki sa maraming mga professing Christians. Alam mo naman, it is your responsibility and duty to worship Him in spirit and in truth. Spirit and in truth, yung salita ng Panginoon ay salita. Spirit and life, ang sabi ng John 6:63. How come wala kang interest kung ikaw man ay professing Christian? So that's the point ng Panginoon dito. Sabi po nung verse, but inwardly they are ravening wolves, in verse 16, you shall know them by their fruits. Statement ng Panginoon to, you shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit. Pag good tree, talagang bringeth forth good fruit. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Wherefore, by their fruits, you shall know them. Yan po yung statement ng Panginoon. Kaya dito po talaga, kumbaga sa kwan, ito yung salamin, magnifying glass, to find out itong nagpo-profess na ito ay talagang anak siya ng Diyos. Although, naririnig mo sa bibig niya na tungkol sa Diyos. I love God, praise the Lord, yung mga ganun ba? Nakikita mo naman marahil paminsan-minsan pumapasok sa simbahan kung hindi man regular. Kahit paano may hawak ng Biblia marahil, sumasama sa mga pagtitipon. Pero in reality, wala naman, di naman talaga totoo. Nahihiya nga niya pakilala Wala nga ang effort na umakay ng tao Kung ikaw yon,
mga kapatid, you have to bow down your head, ask the Lord, Lord, tulungan mo po akong search yung heart ko, baka hindi mo ako anak, mamamatay ako, impyernong bagsak ko. Tagal mo na po, tagal ko nang alam yung kan, pero in reality pala, hindi pala, parang, yung mga ganun, magtapat ka na. O yun po yun, 2 Corinthians 11:26, 2 Corinthians 11:26, in journeying, sabi ni Paul. Ito yung karanasan ni Paul sa kanyang mission na tinatag nating journey. Pupunta sa iba't ibang lugar na nagtatayo, nag-establish ng mga local churches. Sa Apostle Paul, church planter, and journeying, malimit sa maraming panganib of waters. Yan, in perils of robbers, mga magnanakaw, mga hold-upper. Talaga po, talagang halos yung mga nasa kanya, dala-dala, ito yung pinaghihirapan, nanakawan pa, in perils by mine own countrymen, kababayan pa. Mga panganib by the hidden, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga panganib in the city, ang wika niya. Mga panganib doon sa wilderness. Tignan ninyo, dinidescribe lahat ng kanyang karanasan dito. In perils in the sea. Paglalakbay sa dagat, nalalagay sa maraming panganib. Ang masaklap itong last part. In perils among false brethren. False brethren. Talagang specific, pinasulat ng Banal na Espiritu, maraming mga so-called brethren in the Lord, sila pala ay fake, false. In perils among false brethren, nakakatakot po yung mga yan. Nakakatakot po yan. Kala mo, kapatid mo, pero hindi pala. False brethren. Nalalagay ang buhay mo sa panganib dyan. Kaya ikaw po nakikinig mga kapatid, ayaw mong mangyari yun kasi talaga malaki ang dagok mo sa Panginoon. Pag ikaw ay professing Christian, niloko mo yung sinasabi mong kapatid mo sa Panginoon. Kasi alam ng isang Kristiyano, ang totoo, na ikaw kapatid dahil sinabi mo yun. Kristiyano ka. Okay? So, ito po yung nangyayari. Kaya nga, hindi nga pasusulat ng Holy Spirit dito kung walang false brethren. Okay? Kaya nga po ito, maaari siya nabaptize sa tubig. Malay natin yung nasa loob, yung inwardly. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7. Just remember those words, inwardly. Kaya dito ay nire-reveal, binibisto na ng Panginoon during His earthly ministry nitong mga false na ito, false prophets. Mangangaral pa ito. Yan, false prophets. Kung may mga false prophets, meron ding false brethren, sabi ni Paul. Kita nyo? So, both, meron ho yan. Kaya kung ang Kristiyano ay hindi po niya alam ang scripture, wala siyang alam masyado rito, talagang madadaya ho siya. Kasi, bakit? Matagal na pong nire-reveal ng Panginoon dito yung proving works. You shall know them by their fruit. Yan po isang bagay na dapat natin tandaan. Makikilala mo sila sa mga bunga. O ano ba yung attitude nila? O sila ba? Baka excited lang pag may mga okasyon, pag may big events. Pero pag wala na yun, wala lang. Pakahirap mo nang makita sa activity. Alright, so yan po yung problema. Kaya nga dito, kaya nga, kayo mga talagang tunay na Kristiyano, alam mo naman yung heart mo, totoo. Tuloy-tuloy ka lang ganun, basta't alisto ka lang. Kailangan medyo maingat ka doon sa mga nagpapakilala na Kristiyano, na mapapansin mo naman minsan iba yung interest niya. Pag medyo magkaibigan na kayo, alam mo na ang ibig sabihin. Meron pala siyang hidden agenda, kaya may interest. Ayan po yan, kaya nga dito naisulat yan, false brethren na yan, saka false prophets. Pansinin natin po yung Galatians 6:2 verse 4. Galatians 2:4, ito rin naman, inulit dito naman sa Galatians. Yung doon, Corinth ang kausap, dito mga taga-Galatians. And that because of false brethren, kita na naman ninyo, dalawang beses na binanggit false brethren. And that because of false brethren, unawares brought in, napasok, naing sa grupo ng mga professing believers in Christ. Ano po nakita? And that because of false brethren, unawares, na hindi mo namalayan,
brought in, who came in privately. Ano ang kanilang ginagawa? To spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Kita nyo, kung minsan mayroong magpapakunwari maging Kristiyano, magpabaptize ng tubig, sasama sa'yo, pero nako, ha? Ay iba ho yung pakay. False brethren, unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into this bondage. Kaya nga po nag-warning po yung Diyos, pinasulat kay Isaiah, yung aklat ng Isaiah. Ako siya, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word. Alright, it is because there is no light in them. Kaya matidetect mo sila kung sino yung mga ito. Masisense mo yan, you have the Holy Spirit eh. Good heart ka eh. Ako, madali ako makadiscern eh. Kasi yung palagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, please help me. Kung ano yung mga galaw ng devil para ma-perceive ko po yun, ma-discern. Para naman hindi ako magkamali sa'yo. Kasi layunin mong buhay ko maging testimony. Yung mga ganun ba na prayer, paghangad. So, and that because of false brethren and ours brought in, who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Kaya mga kapatid, kayo mga young people, mga kadalagahan, kayo mga young people din, mga binata, pero lalo na po yung mga kababaihan. Kinig ka, maraming mga forma-forma. Maaaring nag-a-attempt ka talaga, good heart ka, magpatotoo. Pero meron lang siyang layunin sa iyo. Siyempre, magikinig, nakangiti, oh, really? Oh, yung mga ganun ba, no? Tapos, unti-unti, nagka-close kayo, nagkagusto ka na. Hindi mo na malayan yung mga ganung ngiting aso, yan, ganun. Tapos, later on, so, nagka-close kayo. Alam mo, pero pag pinagpipray mo, re-reveal ng Panginoon. Ako, meron akong alam na case na ganun eh. Grabe. Hindi mapakali. Ligaw dito, ligaw dun, ligaw dito, ligaw dun. Grabe. Hindi mapakali. Ngayon, pag ni-reveal ng Diyos, He is not the right guy for you. Talaga sara mo ng pinto. Pray ka lang sa Panginoon, Lord, yung gusto mo, yung lalaki na fit sa akin. Yung mga ganun ba, pag-pray mo. Kung lalaki ka naman, Lord, bigyan mo ako ng isang woman na fit sa aking buhay para sa iyo. Yung mga ganung prayer. Simple lang. At maghintay ka lang, patiently, kung hindi niloob ng Diyos. Alright? Kasi alam ng Panginoon kasi yung sa foreknowledge niya, yung magiging mangyayari. Kung ano yung nasa heart mo, ang prayer mo, meron palaging room. Pero kung ano man po yung gusto mo, okay lang po. Basta para sa iyo. Yun dapat ang attitude ni Aaron, huwag mo pamilit. Minsan, maaaring may gusto ka, kaya may crush ka naman. Halimbawa, pinagpipray yun sa Panginoon, kung kalooban mo po, Panginoon. Kung hindi naman po, ibigyan mo ako kung sa kalooban mo na magkaroon po ako ng partner sa buhay. Ibigay mo sa akin, sino siya. Kung hindi po ako magkamali, gusto ko yung sayo. Yung gano'n, ngayon, kung hindi mo naman po loloobin hanggang mag-rapture, okay lang po yun. Gusto ko yung will mo. Kahit ano po, basta't yung will mo. Kung hindi mo loloobin, Panginoon, okay lang po. Basta't gusto ko yung glory mo. Palaging gano'n ugaliin mong mag-pray, oy, kabataan, ha? Nakikinig ka. Yun lang ang technique dyan, yung paraan. Huwag mong pilit sarili mo, ha? Pilit, huwag mong gawin ng pangiti-ngiti, no? Yung mga ganun-ganon, ano? Huwag ka magmadali. Marami na didisgrasya sa pagmamadali. Lalo na yung mga nagdi-drive ng barabara, nagmamadali. Ay, malapit sa aksidente yun. Parang ganun lang ho yun. Titus 1:15-16, Titus 1:15-16, unto the pure, all things are pure. But unto them that are defiled in unbelieving is nothing pure, but even their minds and conscience is defiled. Ayan po yun. Yun ang context, number 16. Sa mga dalisay, lahat ng bagay dalisay. Kasi sa Panginoon pinag-usapan dito.
But unto them that are defiled, yung narumihan, nadungisan, and then unbelieving pa is nothing pure. Sa kanya, wala. Unbeliever siya eh. Sa kanya wala. Basta't lang yan. Para lang binibigyan ng pansin kasi meron nga interest. May hidden agenda nga. Be careful po. Hidden agenda, but even their mind and conscience is defiled. Ano pa ang karagdagan description? They profess that they know God, but in works, they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Kita ninyo? Po-profess sila that they know God, but in works they deny Him. Meron ba kayong kilalang ganon? Mapakilalang siya, kaya alam niya ang Diyos, kilala niya ang Diyos, pero wala ka naman makikitang fruits, evidence. Walang proving works. Kaya very essential, indispensable, all-important ang proving works ng isang nagkiklaim na ikaw ay anak ng Diyos. You must be godly. Kung ano yung sinabi ng tatay, makikita sa life mo, na yan ay ipinamumuhay mo. Ganun lang po yun eh. Bakit? Kasi pamilya kayo ng ganun. Pamilya ng banal, yung mga ganun. Alright? Pamilya ng matuwid. Pamilya na may respeto sa kapwa, nagmamahal sa kapwa. Ay, yung lahat ng mga sinasabi ng Panginoon na attitude, character traits, talaga kahit paano po, ay makikita mo yan progressively doon sa araw-araw niyang buhay. Jude 1, verses 3 and 4. Ito na lang po, and then point number 5 na tayo. Alright, point number 5 after this. Jude 1, verses 3 and 4. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith. Paglaban mo ito talaga, sabihin mo, which once delivered unto the saints. Saints. Bakit daw? Kailangan very strong ka dyan, kapatid, whoever you are na nakikinig. For there are certain men crept in unawares. Ito talaga, parang yung binanggit ni Pablo doon sa Corinto at dito sa Galatians. There are certain men crept in unaware. Parang gumagapang yan at nakakahalubilo ng mga professing Christian na totoo. Unawares, who were before of old ordained to this condemnation. Sino yung mga yan? Ungodly men. Siyempre mag-profess sila. Ungodly men. Turning the grace of our God into lasciviousness. Yung biyaya ng Diyos, ito ay parang kino-convert nila ito, turning the grace of our God into lasciviousness. Kalaswaan, yan ang ibig sabihin. Kaya napakahirap, makikita mo, professing Christian, ano? Tapos ang laswa-laswa ng pinagsusuot, ang laswa-laswa ng pinagagawa sa body, ang laswa-laswa ng lumalabas sa bibig, yung ganon. Denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Sa attitude, yan ang ibig sabihin niyan, na di-deny ang Panginoon. Parang yung Titus 1:16. Parang yung dun sa Matthew chapter 7. Papakilala, mangga, lumalabas naman ano kaya yung lumalabas na klaseng prutas na napakapait na hindi mo makain. Number 5, possessing love. Ang mabigat po na description ng love, charity. Ang charity ginamit lang po sa mga mananampalataya ito. Gawain ng mga mananampalataya sapagkat ito ay pag-ibigan ng bawat Kristiyano. Pag-ibigan ng mga Kristiyano po ito. Kaya yung pag-ibig ng mga Kristiyanong galing sa Panginoon, Romans 5:5, na nakit Kristo na tinanggap mo, yan, Romans 8, verse 39, nakatandaan mo yan ha? And then iiral po talaga sa buhay mo na ayon sa 2 Corinthians 5:14, yan ang magko-constrain sa iyo. For the love of Christ constraineth me. Kita nyo? So, dapat ito talaga ay meron ka nito, makikita sa iyo talaga ito. Essential po ito. Hindi naman pwedeng ingay ka nang, puro I love you, wala naman proof. Kasi ang nagpo-possess ng pag-ibig, essential po ito. Kaya siya yung unang nagbigay ng pag-ibig. Kaya sabi ni Apostle John,
We love Him because He first loved us. Yan din po sinasabi ng Ephesians chapter 5, if you remember that one. Hindi ka ho pinalalakad sa pag-ibig ng namahalin ng Panginoon at sa pag-ibig ng Diyos, kung wala ka noon. Kaya nga po yan makikita natin sa Ephesians chapter 5, sa verse 1 and 2. Be therefore followers of God as dear children. So in-expect po ng Diyos, kung ikaw po ay anak ng Diyos, follower ka ng Diyos. Hindi tayo follower ng devil, hindi tayo follower ng kung sino-sino dyan na una. Dapat talaga ang Panginoon ang unang sinusunod natin. Hindi po yung iba. Kaya talaga nandiyan po talaga yung battle. Pag hindi mo pinagbigyan, galit. Hindi na magkikipagkaibigan sa'yo. I don't care. Basta't wag lang ang Panginoon na aalis sa akin, lalayo sa akin. Okay na po sa akin yun. Yan dapat talaga itanim mo sa buo yung conviction mo. Bakit? Hindi ka ba bibigyan? Hindi ba kaya ng Panginoon bigyan ka ng talaga totoong kaibigan? Ako'y naniniwala. At nangyari sa buhay ko yan. Nire-reveal ng Panginoon, the long run, yung totoong kaibigan at hindi. Yung totoong nagmamahal at hindi. Nire-reveal niya. Na makikilala mo yan in the long run. Kaya be therefore followers of God as dear children, and walk in love, walk in love, walk in love, as Christ also hath loved us. Anong ginawa ni Kristo? Hath given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Kita nyo? Sweet. Pag magmahal ang Panginoon, sweet. Unfortunately, ang ganti ng maraming professing Christian, napakapait. Susuklian mo yung ginawa ng Panginoon ng ganun lang, parang walang interest, walang pagbibigay ng importansya sa bagay na sinasabi ng Panginoon, hinahabilin, gawin nyo ito. Dapat dito talaga may proving works, may possessing love. Ayan po yung ating nakikita rito, sabi nga ng 1 Corinthians 13 verses 1 to 3, pakatanda ninyo, ito yung pinaka-highest description ng pag-ibig, charity. Mahalaga po ito. Bakit? Kanyo. Sabi ng verse 1 ng 1 Corinthians 13, though I speak with the tongues of men and of angels, ang galing mo. Dami mong mga lengguwahe, dialect na alam. Kahit na pa ito'y tongues ng angels, kaya mo. And have no charity, ano ka? Batay sa description ng salita ng Diyos. I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal. Maingay ka lang pero walang laman. Ayan, description. Pero ang dunong mo, magsasalita ka with the tongues of men and of angels, o mabigat ka nga. Kikita ka nga, magiging interpreter ka. Hoy, may narinig ako yung angel, nakausap ko. O anong sinabi niya sa'yo? O kayo, alam niyo yung salita ng angels. Interpret niya kunwari. O, talagang hanga-hanga yung mga tao. Gagawa ng drama, alam naman ninyo. Marami dyan mga ngaral, di ba? Ano yun? Speaking in tongue. Kanya. O, hindi naman ito. Mag-invento kung ano eh. Kahit ako, makagawa ako ng ganun eh. Gusto nyo? Gagawa tayo. Madali lang mo mag-invento ng ganun. Magsasalita ako ng ganun, hindi naintindihan. Pastor, ano yun? O, di gagawa ako ng invento salita. Ganito yun. Maniwala ka naman. Ganun lang po yun. Ako, kayo naman, oh. Ang laki ng bola-bola niyan eh. Okay, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, naku, ang galing mong manghula. Pero believe naman ako doon sa mga manghula, sabi nila, nagpapahula, gumagastos. Pero hindi naman niya alam yung numerong lalabas sa loto. Dapat yan lahat ng binubulo ng loto, dapat yan siya yung panalo. Bakit? Manghuhula And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, lahat ng pananampalataya, uri na pananampalataya, pananampalataya ng Muslim, alam mo yan, pananampalataya ng mga maitim, ng mga puti, ng mga white, ng mga green, ng mga black, mga brown, alam mo lahat yun. Pananampalataya ng kambing, kung meron kang alam nung gano'n, lahat. So that I could remove mountains, so ang galing, nako, bidang-bida ka. Pag nailipat mo yung bundok ng Arayat. Okay?
Kaso lang, ang sabi ng Panginoon, and have not charity, I am nothing. Dahil sa Diyos, wala ka lang. Magaling ka, matalino ka, famous ka, sikat ka, pinakamaganda, pinakapogi, pinakamayaman, pero wala ka naman charity. You are just nothing in the front, in the sight of God. Kung hindi ka, wala ka naman ng ganito, yung mga binanggit, mga tanks ng ganito, hindi ka nang marunong manghula, wala kang alam ng mystery, wala kang alam ng prophecy, pero ang meron ka, yung pag-ibig ng Panginoon, na ito ay ina-apply mo, ginagawa mo para sa iba. Because sabi ng Panginoon, love thy neighbor as thyself. Nothing lang tayo. Kahit ano pang dunong mo at husay. Alright? Verse 3, and though I bestow all my goods, naku, ang bait-bait, to feed the poor, and though I give my body to be burned, talagang willing ka, pasunog, and have no charity, it profited me nothing. Pwede mong gawin ito para gumawa ka ng history. Alam nyo, si so and so, talagang mahal niya yung tao, pinamimigay yung mga kayamanan niya, tapos willing pa siyang mamatay. Pero sa totoo lang, ang layunin pala ng tao na yon ay para siya ay mailagay sa kasaysayan. Mabigyan ka nga naman ng isang airport, halimbawa lang, no? Mabigyan ka ng ipangalan sa iyo ng isang historical building. Parangal sa iyo. Pero ang tinitignan ng Panginoon, kayo po nakikinig, yung pag-ibig mo, charity. Unang-una, do you love the Lord? Yan po yung binabantayan ng Panginoon, mga kapatid. Lahat po na nakikinig ngayon. Yan po ang minomonitor ng Diyos, your love to Him. Pangalawa, your love to the neighbor. Okay? Pag mahal mo ang Panginoon, hindi na mahirap mahalin ang kapwa. Pag mahal mo both, okay, ang Panginoon at saka yung kapwa, pag alam mong ito ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa ligtas, gagawa ka talaga ng effort. Diyan ka talaga willing mag-spend. Right? Gagastos ka talaga diyan. Time, effort, money. Pag ginawa mo yan because of love, laki ng score mo. Kasi yan talaga umiiri yung totoong pag-ibig. Sabi ka na lang sabi, wala ka na lang bola ng ibibig. Wala ka namang ginagala, wala ka namang ginagawa. Wala ho, sounding brass lang yan. Okay, nothing ang wika. And then, profited me nothing, sabi ng verse 3. Pansinin po natin yung Romans 5, verse 1, and then verses 1 and 2, and then verse 5. Romans 5, verses 1 and 2, and then verse 5. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Ay, yan ang maganda. Kailangan ho, i-maintain mo yung kapayapaan mo sa Diyos. Yung hindi siya galit. Hindi siya galit. Sa araw-araw yan, practical life yan. Yung tatay, pag mabait ka, masipag ka, hindi mo maririnig yung galit sa kanya. Dahil siya nagmamahal sa'yo, ayaw kanya mapariwara, mapahamak doon sa attitude mo, kung hindi niya i-correct yun, hindi ka pagagalitan, kung hindi ka didisiplinahin, o may kasama hong galit yun. Kaya sabi ng Biblia, yun sila sabi niyang, pwede ka magalit na hindi nagkakasala. Okay? Makatandaan po yun. Kaya malaga po yun. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Yan ang makikita sa iyo. Right? Alam mo, kinikilala mo, pinasasalamatan mo ng buong puso na sa pamagitan ng pananampalataya na pinaghirapan ng Panginoong buhay niya inalay, dugo niya inalay dito. At saka yung kanyang tagumpay. Buo na ang bigay sa iyo. Kaya justified freely ka nga. And then dito, justified by faith. Kaya nagkaroon ka nga ng peace with God, di na kayo magkaaway. Di nagalit sa iyo, positionally. Nain ka sa kanya, anak ka na niya. Right? And then, through our Lord Jesus Christ, effort ng Panginoon yan. Hindi effort ng simbahan mo yan. Hindi effort ng sino man. Pang-eternity ang caliber niyan, pagkatandaan mo.
And then from whom also we have access by faith into this grace. Kita mo sa pamagitan ng pananampalataya na yung pinaghirapan ng Panginoong Jesucristo na ipaabot siya at nagkaroon ka noon through the gospel. And then nagkaroon ka ng access sa biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, ang simple definition, ay ito po ay hindi mo deserve and yet binigay sa iyo. Dahil kay Kristo Jesus. Kaya yung pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus, Romans 8:39. Galing sa langit, nag-abroad sa iyong puso sa pamagitan ng Holy Spirit. Ito yung babasahin natin sa verse 5. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad. Kaya dito mo makikita, ganun pala yung abroad. Para maintindihan mo ngayon, sa nagtatrabaho ang tatay mo sa abroad, ibig sabihin, nag-ibang bansa. Alang-alang man nagtrabaho sa kapitbahay, sabihin mo nga, abroad. Uy, ang bigat nyo, tindi nyo, abroad. Yung pag-ibig ng Diyos galing sa langit, nag-abroad sa puso mo, pamagitan ng Panginoon, nakilala mo siya, tinanggap. So, yan po yun, Kaya, hope make it not ashamed, kaya yung pag-asa, kaya ka nagre-rejoice. Kasi, hindi mo kinahiya yun dahil ang pag-ibig ng Diyos, shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Ang gagaling ng mga salita ng Panginoon ay talagang nakaka-bless ito. Hindi ka totoong Kristiyano pag walang talab sa iyo ito. Tatalab sa ito kapatid. 2 Corinthians 8:7 and 9, and then we'll go to the last one. 2 Corinthians 8 verses 7 and 9. 2 Corinthians 8 verses 7 and 9. Therefore, as you abound in everything, in faith, in utterance, knowledge, in all diligence, sa lahat ng kasipagan, and in your love to us, sabi na Apostle Paul. So, naranasan ni Pablo kahit paano yung pagmamahal ng mga kapatid sa Corinto. And in your love to us, see that you abound in this grace also. Yun ang pala yun, sikreto. Pag talagang nag-work sa yung biyaya ng Diyos, nakita ng Panginoon po, na thankful tayo, appreciative tayo, nagsasaya tayo sa pag-asa. Ngayon nakikita mo yung needs mo. Siyempre, may nilalapit ka sa Diyos. So, namamag-asa ka na ay isasagutin ng Panginoon dahil kung ito kinakailangan. Kung alam naman niya ito'y kapapahamak mo dahil good heart ka, hindi ho niya ibibigay. Alam niyo ang ibig ko sabihin doon. Kasi kung minsan, iniisip natin isang bagay, kailangan mo, pero hindi mo pala alam na ito ay kapapahamak mo pag na-deliver na sa iyo. Kaya pag na-deliver na sa iyo, ay good heart naman yung paglapit mo, ay hindi niya bibigay mo na sa time na yon. So, merong yung time. Pag ready ka na talaga, you have that. Ganun lang po yung Panginoon. Kaya yan, para maintindihan mo natin yung malalalim na bahagi ng kanyang salita. So, ang wika po doon, see that you abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion in verse 8 ng 2 Corinthians 8. But by occasion of the forwardness of others. Yun naman pala yun. Alam nyo, ito, sa pag-ibig nila kay Apostle Paul, pagtulong nila kay Apostle Paul. So maraming lalong naabutan si Paul. Maraming lalong naalagaan si Paul. Maraming lalong nagagawa si Paul. Forwardness of others nga. Dahil sa pag-ibig na inukol ng mga taga-Korinto para sa kanila na mga naglilingkod na yon during that time. Alright? By occasion of the forwarders of others and to prove, patunayan mo the sincerity of your love. You said you love the Lord, prove the sincerity of your love. Sabi mo, mahal mo yung kapwa mo, wala ka namang pakialam. Kahit mapunta sa impyerno. Bakit? Marahil hindi ka nagpipray para sa kaligtasan niya. Kung nagpipray ka man, kailangan may action yun. May proof yun. Hindi lang ngawa tayo. Meron ka, binigay ng Panginoon, something gumawa ka ng parang paano ma-reach out ito upang sa ganon lahat ng Kristiyano manggagawa ng Panginoon makakilos. Paano siya nang kikilos kaya kung walang pamasahe nga mag-travel sa simpleng paraan?
Paano nga malakas na magagawa niya yung gutom? Sige nga po. Ganun lang po yung mga simple na halimbawa. Kaya kailangan po talaga ng prayer. Pag iniling mo sa Panginoon, binigay ng Panginoon, huwag mong isolohin. Bahagi mo yung katungkulan mo bilang bahagi ng pamilya. Sipin mo, bahagi ng pamilya, lahat nagtatrabaho, kumikita. Pagkatapos yung tatay lang na uugod-ugod na, yung sweldo lang niya ang ginagastos ng buong pamilya. Ibang nagsusweldo, paano yun? Sige nga, makinig kayo. Sige nga, yan ang mangyayari doon. Pero kung lahat po ay nagko-contribute, napakaganda po ng magiging bunga nung collective contribution effort nung lahat ng mga kinaukulang miyembro ng isang pamilya. Ganon din po naman ang illustration sa church. Family of God tayo sa isang local church. Tapos, wala man pinlano sa puso, may blessing ka marahil. Nagmamarahil lang po ako rito. Baka hindi mo pa nagagawa. Gawin mo na hanggat may time. Binless ka, sinolo mo. Mas nilibre mo doon sa mga unbelievers para lamang palakpakan ka, nakangiti sa'yo. Ang bait ni siya ganito, yung ganun. Pero meron ka bang ginawa para naman doon sa pamilya ng Panginoon? Para pareho ninyong responsibility, ma-reach. Kay maalagaan, ganito yan. Magawa yung dapat na sanang magawa. Sige, tanungin natin lahat ng ating mga sarili. Mga Christian, ako nananawagan sa inyo. Saan ka man local church membro? Sige nga. So, ganun po tayong natitis ng Panginoon. Kaya hindi po makikita yung pag-iral at yung sincerity ng pag-ibig na yun. Yan po yung sinasabi natin, possessing love, yan po yung charity. Magiging nating lang po tayo sa harap ng Diyos. Kahit na marami kang kaalaman, marami kang tsetche-boreche. Ewan ganun ba, no? Wala din po. Nagpapakita ka ng bait mo sa kapwa, sa iba. Very clear naman yung sinabi ng Biblia eh. Romans, yung Galatians 6:10. Habang may opportunity, let's do good unto all men. That's one thing. Ang unang dapat natin burden concern, yung kaligtasan nila. Pagligtas, yung kanilang spiritual growth. Ma-enjoy nila yung salvation nila, yung relationship, fellowship ng Panginoon. Kaya ma-enjoy nila, maging excited sila sa pananambahan, makinig ng salita ng Diyos. May pangarap ka ba tayong ganon? Or just friends lang, tapos wag no? Tapos bongga ka ng bongga, libre dito, libre doon. Okay, baka nag-birthday pa yun, talaga binilan mo ng ganito. Yan, para magpa-impress. Sana walang ganun, po. I repeat, sana walang ganun. Pero pagdating sa mga kapatid mo, yung especially ng Galatians 6:10, unto the household of faith, wala man. Kung kaya mo naman, kung wala naman, at least pinag-pray mo na hindi man niya alam. Yun po yung pinakamahalaga, tinitignan ng Diyos, pinag-pray mo ba yung kapatid mo? Birthday niya ngayon, nalala mo ba? Na sana bigyan ng Panginoon siya ng magandang kalusugan. Pag nagtatrabaho, maging safe yung travel niya. Okay, maging healthy palagi. Yan lang pwede may contribute. You don't have something na may ilaan mo . Pero ginawa mo yun, nakikita ng Diyos. Kasi kausap natin dito ang God . Pwede naman gawin mo isang bagay para lamang ikaw palakpakan. Huwag mo nang gawin. So, ganun lang po ang pinopoint po ng salita ng Diyos dito, mga kapatid. Kaya, let's think about those. No? Ngayon, let's go to the last one, providing power. Providing power. Pag wala ito, wala rin din magawa. Kaya ako po inuugali ko, every time I pray, Lord, please, bigyan mo ako ng wisdom at power, magawa ko po ang iyong kalooban. Yung ugali na gusto mo, na umiral sa buhay ko, yun po yung mangyayari. Yan yun, palaging ganun ang bungad ng prayer mo. Sabihin mo isang bagay na naiisip mong gawin, pero isang gunin mo sa kanya. Pag loloobin niya, very good. Pero pag niloobin niya, kaya wag basta gagawa ng pangako. Marami akong alam. Kaya kahit sa Biblia, kinukusyon ng Panginoon yun. Pag nagbow ka, tuparin mo yun. Gawin mo yun. Ay mahirap po yun. Nakikita ng Panginoon yun, nagbow ka.
Lalo na kung pinahayag mo pa sa congregation, ano, meron kasi akong alam experience yan eh. Nagpa-pray doon ba sa mga member ng church? Pag-pray nyo mga kapatid na sana pag naka-abroad ako, ito makinig ka pag loobin ng Diyos magtrabaho ko sa abroad, ako ang bibili ng ganito. Yung pinangako niya noon, yung mga ginagamit sa simbahan, let's say, microphones, etc. Yung lahat ng mga gamit doon. Para doon mag-play ng music, mag-play ng ganito, ganyan. Yan ang pinangako niya. Wala man. Hindi nangyari. Hindi nangyari ho yun. Kasi, Panginoon ang pinag-usapan dito pag-pray nyo. Hindi ka Panginoon ang kakausapin ng lahat para magkaroon ng katuparan. Yung pangarap na mabili para doon sa church, mabibili na nga. Meron na nga nangako yun naman talaga yung dinulog ng mga kapatid. Natupad naman yung kanilang prayer, pumunta nga. Kasi ang Panginoon nakakalam kung gagawin nyo at hindi. Kasi bibisto naman niya kung hindi na ginawa At yun na nga nangyari. So, tagal, ilang taon. Sige, ilang taon. Ano yun, by contract yun, ilang taon. Wala. Wala. Kahit na yung pang-ihip na ganito, wala. Aray, dumating, wala, tahimik. Wala nangyari. Ewan ko kung anong ginawa. Bumalik ulit. Ito na po yung delikado yung pagbalik. Ito kinukwento ko, totoong kasaysayan to. Saksihan ko ito. Kasi isa ko sa masinsinang, hinarap siya, inupuan, narinig ng kanyang mahal sa buhay prayer para manumbalik dun sa normal ng kanyang buhay. Alam ang nangyari? Na mild stroke, hindi makapagsalita ng matuwid, pinauwi ng management nung pinagtatrabaho niya. Bakit? Wala na yung magawa. Di makakilos ng maayos. Hindi nga makapagsalita, di ganyan siya magkaintindihan. Nasa Middle East ka, magkaintindihan kayo dun. Wala ka hindi na nakuha yung English mo. Iyak nang iyak. Alam niya yung nangyari. Alam niya kung anong dahilan. So yun na po yung nangyari. Pinag-pray po talaga, iniyak namin sa Panginoon at purihin ng Panginoon na-restore sa normal yung situation niya. And then, to make the story short, di ko na po alam nangyari doon dahil doon ay pansamantala lang akong inilagay ng Panginoon para makatulong. Kasi yung mga barden ko, kahit sa anong lugar ko, pag binardinan ng Panginoon ang aking buhay makatulong, tutulong ko ako, gagawin ko. Di ko na alam yun. Kasi dumating na yung time nga, and then binuksan ng Panginoon ang pintuan na ako'y makarating doon sa Amerika by petition. Hindi ho ito hinangad. Petition ho ito. Ma-petition kami, magdalong kami magkapatid. Yung bunso, pareho kami pastor ngayon. So binigyan kami ng Panginoon na experience doon. And then contact with other people, mga Kristiyano. So naragdagan yung mga nagpipray. Naragdagan yung mga nagpipray sa buhay namin. Talagang burden namin mga Pilipino. Wala ka bang pangarap mag-stay sa Amerika kahit ano yan. Actually, doon sa isang banda na Amerika, talagang dahil nakapag-preach ako doon sa isang church na inatenan nila doon, talagang community ng mga Pilipino, sila yung nag-a-attend doon, kinausap nila ako ng sikreto, kung pwede sana, ako magpastor na doon sa kanila. Mag-iipon sila, hahanap ng isang lugar, pagtitipunan nilang lahat. More than 80 yun. Hindi kasama pa yung bata doon, young and adult po yun. Sila na yung bahala doon sa building, bahala sa tirahan mo, bahala sa sakyan mo, bahala sa pangangailangan mo. Kung ikaw ay after ng ganun, ano sa palagay mo? Gagrab mo yun, di ba? Kaya marami akong alam dito ng mga naging pastor sa ibang mga church nung nga punta sa Amerika, ayaw nang bumalik. Kaya pastor sila. O iniwan yung local church. Kaya pumunta na doon sa Amerika, doon na nanirahan. Etc. Parang pinalabas doon, ay worker sila nung kaugnayan ng church doon. So, ganun po yung nangyari. So, and then, talagang we decided, surrender na namin yung green card, yung resident status, go back to the Philippines, and magtayo ng mga local churches.
Yan po yun. And then, the rest, story na po yun. So, yun po yung kalagayan ng inyong lingkod. Ganda nung alok. Eh, dapat sana forever na mag-steady, pero actually, wala ho sa loob ko, wala sa puso ko na mag-stay sa Amerika. Wala ho. Dito yung barden ko, Pilipinas. Dito ho yun. Pero yun, yan ay bahagi na lang po ng kasaysayan. Providing power. Ito yung John 15 verse 5. Dali na lang po ito. Tapos na tayo rito. John 15 verse 5. I am the vine. Sabi ng Panginoon sa mga disciples, you are the branches. Sinalintulad po sa isang halaman. Ako yung vine. Ito yung you're talking about grapes. No? I am the vine, you are the branches. He that abideth in me and I in him. Yan po yung relationship natin sa Panginoon ngayon. Spiritually, siya'y nakain sa atin at tayo'y nakain sa Kanya. If any man be in Christ, he's a new creature. Di ba tinanggap po si Kristo, nain siya sa iyo spiritually. At dahil ikaw din ay tinanggap niya, dahil doon sa paniwala mo sa Kanya, pagtanggap mo sa Kanya, ikaw rin ay Kanyang tinanggap, Romans 15:7, nain ka rin sa Kanya. Kaya ngayon, currently, although nasa physical pa rin tayo, ako nakaupo din kayo nakikinig ngayon, nasa heavenly places na tayo in Christ. Sabi ng Ephesians 2:6. So, di ba masarap yun? So, sabi niya dito, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. You can do nothing. Yung pong salitang without. Yan po yung sinubaybay natin mula kaninang opening natin. Without me, you can do nothing. Kasi siya po yung providing power. Sa 1 Corinthians 1, He is the power and wisdom of God. Providing power. Ano sabi ng Ephesians chapter 1, 19 and 20? Ephesians 1, 19 and 20. And what is the exceeding greatness of His power? That's the power of the Lord. To usward who believe. Doon lang sa mananampalataya talaga dito, nakadesign do Unang-una. And what is the exceeding greatness of His power? To usward who believe, according to the working of His mighty power. Ito talaga ni wino-work ng Panginoon yung power na yan para walang ma-excuse yung Kristiyano. Basta tilagay mo sa isip mo, sa puso mo, yung will niya, yung hahangarin mong gawin. Walang mag-influence sa'yo no more than Him. Wala. Siya lang. That's why binigay ang Holy Spirit para palalahanin tayo Panghawakan mo yun. Hindi ka mahina. Kaya pinalalakas ka ng salita ng Diyos. Life yan Mag-grow ka dyan Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung bago kang silang, as newborn babe desire the sincere milk of the word. Kaya the same book. Nakikita ho natin doon, no? The same author na ginamit ng Panginoon, 2 Peter 3:18, growing grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. And then kung pupunta ka ng Acts 20, alright? Sa Acts 20, or particularly Acts 24, papansin mo doon sa verse 32, yung words of His grace which is able to build you up. Yun po yung kaya napakalaga po ng salita ng Diyos. Huwag naman po sanang Channel 7 ng mga Kristiyano. 24/7 ang binabasa mo lang, ang palagi mong binubuksan, cellphone. Nagpupuyat pa. Tapos hindi pa related dun sa Christian life. Hindi pa related sa kanyang spiritual life. Yun ang unfortunate. Ginugol mo yung time, nagpuyat ka, humina ang immune system, delikado ka sa COVID-19. Kailangan dito Channel 4. At paano nire-replay yung mga better things na pinresent. So yan po yun. Kaya sabi dito, what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places. Nakasecured na nga your eternity because you are already sitting in heavenly places in Christ. Body na lang ito, may iwan nito. Ang pakay niya, pagbalik niya, papalitan ng glorious body yan, incorruptible and immortal. Ay, hindi ka ba magiging masaya nun? Dito lang, inaalala natin palagi ang body natin, panagugutom. Hawak mo ang tiyan mo, gutom ako, walang makain.
Kung maselan ka pa sa pagkain, pagdating ng araw na wala ka na talaga makain, kahit ano na lang yan, kakainin mo. Pero nung ikaw may nakakain pa, ang selan-selan mo marahil sa mga pagkain. Basta't makakain, makakatulong sa kalusugan yan, hindi ho, inilaan ng Diyos yan na pagkain na wala hong purpose sa katawan mo. Huwag ko kayo magmasela ng pagkain, maliban lang kung allergic ka. Pag kinain mo, may namamantal ka. That's one thing. Pinag-usapan dito, kung mapait, ayaw mong mapait, gawin mo. Makakatulong sa yun. Gamot nga sa dugo yun. Mapait, neutralize niya talaga yung dugo, tsaka sugar, para hindi ka diabetic. Kaya sabi ng Panginoon, for without me you can do nothing. And what is the exceeding greatness of His power? To us who believe according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead, set Him at His own right hand in the heavenly place. Philippians 4:10 and 13. Philippians 4:10 and 13, and the last, magkakaroon tayo ng isang last after this. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last, your care of me hath flourished again. Your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lack opportunity. Kita ninyo yung mga ganitong klaseng Kristiyano? Yung care nila. Flourish again. Ibig sabihin, meron nang nauna. Gusto pang gawin, pero gusto pala nila, may present pang personal, lack opportunity nga. Not that I speak in respect of one. Kinoment lang sila na Apostle Paul, yan po yung topic ng Holy Spirit sa kanya. Paul, you have to commend those people. I work in them para mangyari yan. Ayan lang po yung nice ng Panginoon. So nakita dito natin po, makikita natin dito. And then, careful but you lack opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned, kasi ito yung tinuro ng Panginoon, in whatsoever state I am, ano man ang aking kalagayan, kontento ako. Therewith to be content. Yan ang pag-aralan mo. Yan dapat talaga ang i-major ng lahat ng Kristiyano, yung contentment. Dati, ang sarap ng pagkain mo, ulam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biglang naging isa. Yung isa ay hati-hati pa kayo. O paano ngayon? Okay ka rin, nakangiti ka pa rin, masaya ka pa rin, thankful ka pa rin. Diyan kasi makikita yung attitude pag isa lang, nakikita na yung mukha mo. Maasim na. Marahil, wag na ba? Kung Kristiyano kang totoo. I know both how to be abased. Yung wala. I know how to abound. Kung meron. Wala, meron. Okay pa rin, nakangiti pa rin. Masaya naglilingkod, nagpupuri. Talaga nakikita sa buhay niya yung characteristics ng Panginoon. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So natuto ako magutom at saka busog. Talaga dapat ito training kasi yan Pag may time na tayo'y wala, training yan. Tinuro ng Panginoon sa iyo yan. Ikaw na nakikinig na kapatid. Pag nasanay ka na yan, darating uli ang ganyang sitwasyon, alam mo na sanay ka na. Sanay ka na magutom, sanay kang busog. Pero kung ikaw ay gusto mo, palagi kang busog, ano mangyayari sa iyo doon? Magastos yun. Okay? Lalaki yung katawan mo, tataba ka, o di bibili ka naman ng bagong damit. O gastos na naman yun. Tumaba ka na naman, ang ganito. And it happened, binigyan ka ng sakit ng Panginoon. Balik ka na naman sa butot balat. Di bagong damit na naman. Kita mo sitwasyon ng ganon? Kaya yung binomonitor ng Panginoon, yung attitude natin. Kontento ka ba kung ito lang talaga ang meron? O guguluhin mo nanay mo, tatay mo? O gagawa ka ng masama para yan lang gusto mo, bisyo mo, ay yun ang mangyari. May nakabantay sa'yo, nung nasa itaas. Kaya sa verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kasi bakit? Meron nga John 15 Without me, you can do nothing. Alam ni Paul yun. Kaya iba yung turo ng Panginoon. God siya, pero nagpakumbaba. Yan talaga nakopya ni Paul. Ang natutunan niya.
Siya yung gumawa ng mga pagkain, pero ginutom siya. Have you noticed that? Yung karanasan ng Panginoon? Siya yung lumikha ng lahat, pero nagutom siya. Di ba? Siya may likha ng tubig, pero nauhaw siya. Okay, think about that. Para mawala ko yung ating katigasan ng ulo. Siya yung bumubuhay, pero namatay siya. Pero ang hindi magawa ng sinuman, yung mabuhay maguli. Patay, binuhay niya. Kaya ako siya yung namatay, pero nabuhay siya maguli. Wala akong nag-magic sa kanya para siya ay mabuhay maguli. Yung in the name ng ganito, wala ho. Kasi may kapangyarihan siyang mabuhay. Kasi siya yung limikha ng buhay. I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Dapat ganon. Ibigay lahat ang kapurihan sa Kanya, kaluwalhatian. Hindi po namin magagawa ito, kundi po ay sa pamagitan ng Panginoon. Hindi po kami magkakaroon ng ganito, kundi kami bigyan ng Panginoon. Yung ganon. Hindi po ako makalakad ng maayos, kundi po ako tinulungan ng Panginoon. Dapat palaging ganon ang attitude ng mga Kristiyano. Pag magkagayon, makikita sa lahat ng kilos, galaw at pananalita ng isang buhay, ng isang tunay na Kristiyano, ang reflection and the manifestation of God in our body, na gaya ng sinabi ni Paul. Kaya sa body na ito, kanya, yung marka ng Panginoon nakikita, nagmamanifest. Anong marka ng Panginoon? Marka ng kababaan, marka ng contentment, iba na, marka ng suffering, patience. Karaming marka ang Panginoon. Kaya dapat mong pagkatandaan. Last, Ephesians 3. Alright, Ephesians 3. Last book, Ephesians 3:16 to 21. Ephesians 3:16 to 21, which is the Bible says, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. O yan ang pakay ng Holy Spirit. Kung naniwala ka meron kang Holy Spirit, hindi ka magiging mahina, hindi pa hintulot, kasi inilaan talaga ang magbibigay sa'yo ng strength. Yan ang magpapalakas sa'yo in the inner man. Yan, di ba, pag nangihina ng loob yung tao, ang encouragement sa kanya, lakasan mo loob mo, kaya mo yan. Tayo ho, pagdating dyan, meron na tayong Holy Spirit, talagang ganun talagang gagawin niya. Kaya yung salita ng Diyos, napakalaga na marami kang compile dito, alam, memorize, ng ganun, natatandaan, natututunan. Alam mo, yan lahat ay gagamitin ng Diyos. Kasi nga yung salita ng Diyos, Hebrews 4:12, powerful yan Powerful yan. Kaya yan po yung apply ng Holy Spirit, teacher yun siya magbibigay ng kasagutan, di ba yung teacher? Pag tinanong ka, hindi ko alam, nagkakamot ka ng ulo, o tutulungan ka ng teacher, ang sagot, ito. Yan. Mga ganun ba? Yung trabaho ng teacher Verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in what? Love. Ayan ang unang foundation, kasi namuhunan ng pag-ibig ang Panginoon, di lang in-announce sa John 3:16, kundi ito ay dinescribe ko ang pag-ibig na yon, paano niya ginawa, buhay niya binigay. 1 John 3:16. At yun din po yung Ephesians 5 verse 2. O yan po yung natin makikita. And then in verse 18, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, length, depth, and height. Kita mo, ang galing dito. Pag sumunod ka lang dito, yung lawak, alright, yung haba, yung lalim, at itaas. Yan talaga makokomprehend mo na yan unti-unti. Pero ang caution ng Panginoon, huwag kang magyabang, huwag kang magmataas. Panginoon ang itaas mo palagi, ibigay mo ang glory sa Kanya, ang honor. So, yan naman po talaga ang rule, And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Now unto Him, that's the Lord, that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. And to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Mga kapatid, that's it. Kala mo, pag manalangin ka lang, mag-desire ka.
Malay mo, pagkaloob ng Panginoon ang minimiti mo kasi, ang motive mo maganda. Kasi tinitignan niya yung motive eh. Why you ask this, why you ask that. Yun ang binabantayan ng Diyos. Ete, paramdam niya sa'yo kung bibigyan kita ng ganyan, are you willing ganito, ganyan. Pararamdam lang yan, di naman niya i-broadcast yun. Mararamdaman mo yun. Pero makikita mo naman kung buo na determine na talaga yung heart mo, talagang gagawin mo. Ilalaan ng Panginoon yun. Yan mga kapatid, ito po yung mahalaga na mauntindihan mo. Yan mga essentials yan. Indispensable, all important things. Okay? Na dapat mong pagkatandaan. Kung wala akong pagkabuhos ng dugo, hindi ka napatawad ng iyong kasalanan. That is the propitiating blood. And then pangalawa, wala kang pananampalataya na nanggaling kay Kristo sa pamagitan ng gospel, hindi mo ma-please yung Father. Yan. Kaya pleasing faith. Alam naman natin ang faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya kinakailangan pag-preaching, salita ng Diyos, yan ay mag-spend ka ng more time yan kaysa doon sa mga gadget na yan. Okay? Sa mga bagay na pinagkakabalahan mo. Mag-spend ka ng time with your brethren, with the family of God, more than doon sa mga barkada mo sinasabi. Pero hanggang ngayon, baka hindi mo pa nawiwin, wala ka pang nawiwin. Yan po yan, pleasing faith. Kasi walang faith, kung wala pa sila doon sa faith, yung saving faith, hindi ho sila nakaka-please sa Diyos. Baka tandaan mo, imagine, ikaw anak ng Diyos, nagpapakilala, ang palagi mong kabarkada, kung saan, enjoy na enjoy ka dyan. Pero wala sa'yo yung mag-absent ka, doon sa appointment, sa dapat mong gawin sa tatay mo. Okay lang. Ang galit ng Diyos nasa kanila pa rin Bakit? Wala pa doon sa punto na sila'y sumasampalataya sa bugtong na anak ng Panginoong Diyos. Yun ang problema dyan. And then makikita natin dito, yung pangatlo, yung paternal chastening. Pakatandaan mo, kung tunay kang anak, habitual mo ng ginagawang isang bagay, naalagaan mo, alright, hinihimas-himas mo pa, nagagalak ka na dyan, parang panatag yung isip mo, hindi ka mapapalo, abangan mo lang. Baka ang palo mo, destruction of the flesh na yun. 1 Corinthians 5:5. Number 4, proving works. Pinapatunayan ba natin na tayo ay anak talaga ng Diyos, na ang buhay natin ay godly. Nakikita nila ay talagang paunang-una talaga yung tatay mo. Alright? Na-appreciate mo yung tatay mo. Minamahal mo yung tatay mo. Kaya pinakikinggan mo yung tatay mo. Nakikiisa ka doon sa mga kapatid mo sa Panginoon. Alright, yung pakay ng tatay mo, programa ng tatay mo, nakikiisa ka ba doon? O sabit-sabit lang. Tingnan mo natin, sarili natin. And then yung panglima, ito po, providing power, o ay pang-anim, providing power, panglima, possessing love. Meron ka ba ng love na yon? Okay? Kung tunay kang Kristiyano, meron ka nun. Romans 5:5. Through the indwelling presence of the Holy Spirit. Mga kapatid, sana po ay deeply ay nakapasok sa puso natin isipan sapagkat ito'y mga essentials po ito. All important things po yan. Pinasulat sa Biblia para ipaalam sa lahat ng mga professing Christians para magkaroon ng manifestation sa araw-araw nating buhay ang mga ito. Hari nawa sa mga natitira nating buhay, alright, ay talagang nasain na natin sa ating buhay. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon that He will enable us to do His will, para naman tayo ma-please siya palagi as we practice the faith that we receive from His Word. Tayo po lahat ay manalangin. Ang reaction po ninyo, anything ay blessing po sa amin yun. Huwag niyong pagkait. Any suggestion or any things na gusto mong ibahagi, ibalita naman kahit paano, alam po, nakaka-bless, huwag mong ipagkait siya, thank you very much. Panginoon namin Diyos, nadagila, maraming salamat sa time na nilaan mo sa amin, pamagitan ng iyong mga salita na ito ay aming binasa, palalahanin kami, turuan kami, i-review kami kinakailangan, at ipaunawa. Pag pala kami nagpuprofess na kami ay mga anak mo, dapat pala makita mapuprove yan through works. Kaya gabayin mo po kami sa natitira namin buhay, Ama. Tulungan mo kami maging appreciative, thankful sa lahat ng aming tinatanggap mula po sa iyo. Naghahangad, nakikita mo sa puso namin, yung hangarin na gawin namin talaga unang-unang yung kalooban, at ikaw ay piplis namin more than others or more than anyone or anything else. Tulungan mo po rin kami, Panginoon, kahit paano,
meron akong mawin. Ang kaluluwa, may dala sa iyong paanan for salvation. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang bawat isa na aking mga kapatid, na sana po ay pagbigyan nila talaga ng pag-aaral, pag-unawa, yung kaalaman, ng mga kung paano po yung mga dapat ipaliwanag sa taong kinaukulan para makilala ka bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas. Ilagay mo sana sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, that may pagkakataon kaysa po yung time na pinapahiram mo, buhay na pinapahiram mo, biyaya naman na faithfully mo namang inaalay, di ka naman nagkulang, ay magantihan po namin ang matapat, katotohanan, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal at thankfulness ng lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa at patuloy pang gagawin sa inaharap na sinabi mo na sa amin in advance na ito'y gagawin mo sa inaharap. Kaya masa po kami sa iyo, Panginoon, matulungan mo kami maging joyful sa araw, thankful, at talagang believing na mga nananampalataya. Talaga totoo na umaasa po kami na kami manatiling safe sa aming kalagayan, looking forward na mabalik na po sa normal. Sana po, Panginoon, kumilos ka sa mga taong matitigas ang ulo, na sana po ay sundin po yung guidelines, yung protocols, yung pakiusap ng mga namumuno dahil po napakabigat ng kanilang katungkulan. Kaya tulungan mo po sila. Bigyan mo ng wisdom and power na gagamitin nila to manage the affairs of the government. Lord, please po, tulungan mo mga anak mo maging responsabling Christian. Nakikita po yung pag-ibig mo nag-work sa kanila at ikaw nag-work but to your will and to do of your good pleasure. Pag makita po ng kapwa namin, makumbinsi sa testimony namin na indeed kami belong to your family. Lord, thank you sa mga salita mo. Thank you, Lord, sa live stream. Looking forward na makapag-live stream kami sa simbahan, sa church mismo, ng bawat service, para naman maging blessing din po sa mga tao, mga believers na maabutan ito. Lord, lahat po ito ay hinihiling, pinamamagitan, pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, thank you very much sa inyo pong pagsubaybay, prayer. Tulungan po ninyo, magtulungan tayo sa prayer at magtulungan po tayo na sana ay yung kalooban ng Diyos magawa natin sa inaharap ng mga araw na talagang nandun na po yung full force and then yung talagang full attention natin na nagkakaisa. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat. God bless you all. Mabuhay po.